Huminga ng malalim si Alyssa, sinisikap damhin ang sariwang hangin ng isla. Siya nasa isang pribadong resort na itinayo sa malayong bahagi ng Romblon na naging kanlungan niya mula sa maingay at magulong Maynila. Gusto niyang magpahinga, mag-isip at marahil hanapin ang nawawalang direksyon sa kanyang buhay. Matagal na rin mula nang huli siyang nakaramdam ng tunay na katahimikan dahil sa dami ng kailangan niyang ayusin sa kanyang pamilya at asikasuhin sa kanilang mga negosyo. Nakaupo si Alyssa sa maluwag na veranda ng kanyang suite. Tanaw ang walang katapusang dagat. Ang tanging ingay ay ang marahang paghampas ng alon sa dalampasigan at ang huni ng mga ibon sa malalagong puno. Sumisipsip siya ng mainit na kape, pinagmamasdan ng kulay kahel na kalangitan habang papalubog ang araw. Ang ganda. Sana palaging ganito kapayapa ang mundo. Ngunit ang katahimikang iyon ay hindi nagtagal. Sa hindi kalayuan, napansin niya ang dalawang maliliit na figura na nagtatago sa likod ng isang malaking puno ng mangga. Dalawang bata, magkakambal. Ilang araw nang napapansin ni Alyssa ang dalawang bata na pasilip-silip sa kanyang suite. Hindi alam ni Alyssa kung anong intensyon. Ngunit inisip na lamang niyang baka namamangha lamang sila sa ganda ng kanyang tinutuluyan. Sa tansya ni Alyssa ay nasa 5 taong gulang ang kambal. Patuloy lamang silang sumisilip-silip sa kanya hanggang sa magtama na ang kanilang tingin at kumakaway pa sa kanya ang dalawa. Nagulat si Alyssa, ngunit nagdulot ito ng munting ngiti sa kanyang labi. Kung nabuhay lamang ang kanyang mga yumaong kambal na anak, marahil ay kasing laki na sila na magkakambal na kumakaway sa kanya ngayon. Gayunpaman, mas lalong ikinagulat ni Alyssa ang sumunod na nangyari. Sa kanilang pagtatago sa malaking puno, nadulas ang isang bata at bumagsak. Agad na napatakbo ang kakambal nito, ngunit walang tigil na umiiyak ang bata. Napatayo naman si Alyssa sa kanyang kinauupuan, saka nagmamadaling lumabas sa kanyang suite. Sinuyod niya ang hindi pamilyar na daan para lamang makarating sa kinaroroonan ng kambal. Lumapit siya sa kanila. Nakita ang bahagyang pagdurugo ng tuhod ng nadulas na bata. Masakit ba? Tumango ang bata. Tara, tulungan ko kayo sa suite ko. Kailangan nating malinisan tong sugat mo bago pa magka-infection yan. Nagkatinginan naman ang kambal. May pag-alinlangan na baka sa kanilang mukha. Ngunit agad din silang nadala sa matamis na ngiti ni Alyssa. Tahimik silang naglakad papunta sa kanyang suite. Nagpakilala silang bilang si Damian at ang batang nadulas naman ay si Angelo. Humingi ng tulong si Alyssa sa mga staff. Na makapasok sa kanyang suite, pinaupo niya si Angelo sa kanyang sofa at agad na kumuha ng first aid kit. Medyo mahap dito Okay lang po, strong po ako. Tsaka nandito po si Damian, hindi niya po ako iiwan. Napangiti si Alyssa. Ang inosenteng pagmamahala ng magkakambal ay nakakaantig ng puso. Pagkatapos gamutin ng sugat, naghanda siya ng merienda para sa kanila. Alam nyo, may kambal na anak din sana ako, na kasing edad nyo. Kaso, wala na sila dito. Nasaan po ba sila ngayon? Inosenteng tanong ni Angelo. Nasa heaven na sila. Agad namang nalungkot ng kambal saka napatitig sa isa't isa. Bakit nga pala kayo palagi sumisilip dito sa suite ko? Ilang araw ko na kasi kayo napapansin. Wala po kaming masamang balak. Naa-amaze lang po kami kasi mukha po kayong mabait. Nagulat naman si Alyssa sa kanyang narinig mula kay Damian. Hindi niya inasahang matatakot ito sa kanyang sinabi ngunit ngayon lamang din siya nasabihan na mukhang mabait. Dahil buong buhay niya, ang tingin sa kanya ng mga tao sa kanyang paligid ay matapobre at walang pakikisama. Si Alyssa ang nag-iisang anak ng isang mayamang negosyante. Itinuturing siyang sumpa sa paningin ng kanyang ama. Dahil sa kanya, hindi natupad ang pangarap nitong magkaroon ng anak na lalaki na siyang magiging tagapagmana ng lahat ng pinaghirapan ng kanyang ama. Sa pagtatangkang matanggap at kilalanin ng kanyang ama, lumaki si Alyssa sa kontrol ng kanyang ina. Mula pagkabata, kinontrol siya nito upang maging isang perpektong anak. Sa pag-asang magiging isang bersyon siya na higit pa sa inaasam ng kanyang ama.
Dahil dito, maraming bagay ang ipinagkait kay Alisa nung kanyang pagkabata. Hindi siya nagkaroon ng normal na kabataan. Ang bawat araw ay isang laban, isang walang humpay na pagpupunyagi upang maging perpekto sa paningin ng kanyang magulang. Ang pagbubuntis kay Alisa sa kanyang kambal ang tanging sandali kung kailan nakaramdam siya ng tunay na kalayaan at kapangyarihang magdesisyon para sa kanyang sarili. Kahit bunga ng isang gabing pagkakamali, tinignan niya ang kanyang dinadalang mga anak bilang isang bagong simula, isang inspirasyon upang lumayo sa kontrol ng kanyang pamilya at bumuo ng sariling mundo. Ngunit maging ang munting pangarap niyang iyon ay agad ding nawasak. Ang pag-asa ay naging matinding sakit nang parehong pumanaw ang kanyang kambal sa kanyang panganganak. Ang huling bahay ng pag-asa ay tila sumama sa kanila sa kabilang buhay at naiwan si Alisa sa mas malalim pang sakit at paghihirap. Umiiyak po ba kayo? Agad na napangiti si Alisa at pinilit na inuurong ang kanyang mga luha. Napuwing lang ako, Angelo. Tila hindi naman nakinig si Angelo dahil marahan niyang pinunasan ang luha ni Alisa. Si Damian naman ay malungkot na nakatitig din sa kanila. Huwag po kayong malungkot, miss. Sabi ng daddy namin, ang mga namatay po nating loved ones ay kasama na po ni Lord. Masaya po sila doon at binabantayan tayo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Alisa. Salamat, Damian. Salamat sa inyong dalawa. Napangiti ang kambal at mas lalo itong nagdulot ng gaan sa pakiramdam ni Alisa. Napahinga siya ng malalim, saka agad na ibinaling sa ibang topic ang usapan. Mukhang ang bait ng daddy niyo ah. Anong pangalan niya? Nagkatinginan muli ang magkapatid. Para ba nag-uusap sa isip? Sa huli, si Angelo ang sumagot. Daniel po ang pangalan ng daddy namin. Hindi ba kayo hahanapin ng daddy niyo? Alam niyo ba ang number niya? Baka pwede natin siyang tawagan para malaman niyang nandito kayo. Napanguso ang kambal. Agad silang naging defensive. Maging si Damian at napatayo pa sa kanyang kinauupuan at halatang hindi mapakali. Hindi po. Malaki na po kami. Hindi na po kami hahanapin. Hindi na po kami bata. Talaga ba? Para sa akin, ang babata niyo pa. Dahil doon, napangiti naman si Alisa. Nagkatinginan ng kambal. Mukhang wala silang maisagot sa sinabi ni Alisa, kaya naman napangiti na lamang ang dalaga at bahagyang natawa. Teka, tumakas lang ba kayo? Hindi ba alam ng daddy niyo na pumunta kayo dito sa resort? Ilang segundong napuno ng katahimikan ng kanilang kwarto. Sa huli, naglakas loob din si Damian na magsabi ng totoo. Napangiti ulit si Alisa dahil kitang-kita naman sa dalawang bata na hindi nila kaya magsinungaling. Mas lalo tuloy siyang naintriga kung sino at anong klaseng tao ang kanilang ama para mapalaki ng ganitong kaayos sina Angelo at Damian. Opo, gusto lang po namin maghanap ng halaman para sa mini garden namin para hindi na po si daddy maghanap mamayang hapon pagka-uwi niya galing sa palengke. Masama ang umalis ng walang paalam, di ba? Sigurado nag-aalala ang daddy niyo ngayon. Napayuko ang kambal at napatango. Opo, uuwi po agad kami at mag-sorry kay daddy, saad ni Angelo. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, isang mahinang sigaw ang umagaw sa atensyon ni Alisa. Damian! Angelo! Nasaan na kayo? Napasinghap ang magkapatid at halatang nabahala sa tinig ng kanilang ama. Napatingin sila kay Alisa para bang humihingi ng tulong. Si Alisa naman ay agad na napatayo, lalo't rinig niya ang palapit na yabag ng kusino. Bago pa man siya makapagsalita, bumukas ang pinto ng suite at pumasok ang isang lalaking basang-basa ng pawis. May katangkaran ito, moreno ang balat at halatang sanay sa mabibigat na gawain. Malalim ang mga mata nitong puno ng pag-aalala habang nakatingin sa kambal. Anong ginagawa niyo rito? Saan-saan na naman kayo nagpupunta? Daddy! Sabay na sigaw ng kambal, sabay ding yumakap sa kanilang ama. Isang staff naman mula sa resort ang dali-daling lumapit kay Alisa, bakas ang takot sa mukha nito. Ma'am, sorry po, may nakapagsabi po kasi sa kanya na nakita nilang dinala niyo ang mga anak niya.
Pinigilan po namin pumasok pero nakalusot sa mga gwardya. Matalim namang napatitig si Daniel kay Alisa at tila ba sinusuri ang dalaga. Bahagya namang natigilan si Alisa. Hindi niya inaasahan na lalaking kaharap ngayon. Malayo ito sa imahe ng mga lalaking sanay siya makita. Ang mga negosyanteng formal ang bihis, laging amoy mamahaling pabango at puno ng kayabangan sa katawan. Ang lalaking nasa harap niya ngayon ay simple, nakasuot lamang ng lumang t-shirt at shorts, pero hindi maikakaila ang gwapo nitong mukha. Saglit silang nagkatitigan at sa hindi may paliwanag na dahilan, parang may kung anong mainit na alon ang dumaloy sa katawan ni Alisa. Hindi ito ang unang beses na nakakita siya ng lalaking katulad ni Daniel, pero iba ang presensyang dala ng lalaki sa kanya. Nadula si Angelo kaya dinala ko sila dito para gamutin ang sugat niya. Matapos marinig ang sinabi ni Alisa, napatingin siya sa paa ni Angelo na merong band-aid. Dahil doon, kumalma siya at bahagyang napayuko. Pasensya na po kayo, ma'am. Naging abala po siguro sila sa inyo itong mga anak ko. Sisiguraduhin kong hindi na po sila manggugulo ulit. Saglit at tumahimik si Daniel. Tinignan niya ang sugat ni Angelo at pagkatapos ay tumingin kay Alisa. May pagdadalawang isip sa kanyang mukha, pero may kung anong lambing din sa kanyang mga mata. Salamat po at pasensya na sa biglang pagpasok. Nag-aalala lang po talaga ako dahil baka kung ano na nangyari sa kanila. Huwag ka mag-alala. Naiintindihan ko naman. Ang sabi nila sa akin kanina, nasa trabaho ka pa raw ngayon. Tumango si Daniel at pilit na ikinalma ang kanyang sarili. Nagbebenta po ako ng isda sa palengke. Napangiti naman si Alisa. Hindi niya alam kung bakit. Siguro dahil hindi niya inaasahan na may ganitong klaseng lalaki sa kanyang mundo. Isang lalaking may simpleng buhay, pero halatang mahal na mahal ang kanyang mga anak. Isang uri ng pagmamahal na hindi naranasan ni Alisa kailanman. Hindi mo kailangang pagalitan si Angelo at Damian. Hindi sila nakaabala sa akin at ako namilit sa kanilang pumasok dito sa resort. Tsaka mahilig din ako sa isda. Kaya kung may benta ka, pwede kang dumaan dito. Bahagyang nabigla si Daniel sa sinabi ni Alisa. Napaiwas naman ang tingin ng dalaga at palihim na kinurot ang kanyang sarili. Hindi niya alam kung ano ang pumasok sa kanyang utak. Hindi naman talaga siya mahilig sa isda. May kung ano lamang sa kaloob-looban niya. Ang gusto pang makita ang mag-aama. Sige po ma'am, magdadala po ako dito pagka magandang huli bukas. Damian, Angelo, magpasalamat kayo at magpaalam na. Bahagyang napanguso ang kambal, ngunit dali-dali pa rin lumapit upang iabot kay Alisa ang isang piraso ng nakatuping papel. Sinulat po namin para sa inyo. Nahihiya lang po kami noon dahil hindi namin alam kung paano po kayo malalapitan. Salamat po, miss, sa pagtulong kay Angelo. Mauna na po kami. Napangiti si Alisa saka tinanggap ang piraso ng papel. Salamat. Bye, Damian. Bye, Angelo. Bahagyang napayuko pa si Daniel bago tuluyang inakay ang kanyang mga anak paalis. Habang pinapanood ni Alisa na lumabas ang mag-aama, hindi niya mapigilan sundan ng tingin si Daniel. May kung anong bumubulong sa kanyang isip. Dahil parang ngayon lang siya nakaramdam ng tunay na interes sa isang lalaki. At sa pagkakataong ito, hindi lang dahil sa itsura o estado sa buhay. Bago pa namalaya ni Alisa, napangiti na siya sa kanyang sarili. Mukhang tahimik niyang bakasyon sa Romblon ay magiging mas makabuluhan kesa sa inaasahan niya. Daniel, nabalitaan ko yung nangyari doon sa resort kahapon. Napailing si Daniel habang tumutulong kay Manong Kanor na kargahin ang mga nahuli nito mula sa panlalaot. At sino naman po ang nagkakalat niyan, Mang Kanor? Sino pa ba? Yung mga anak mong bukang bibig yung mabait na babae daw. Natawa na lamang si Daniel matapos marinig ang sinabi ni Mang Kanor. Simula nung nakita nila yung babaeng yun hindi na nila malimutan. Maganda ba? Hindi lang maganda, Mang Kanor. Mukhang mabait nga tulad ng sabi ng mga bata. Tinulungan niya mga anak ko kahapon at hindi nagalit kahit na nag-iskandalo ako. Napahiyaw si Mang Kanor at tila nangungutya pa. Aba, ikaw na nagwala. Siya pang hindi nagalit. Baka naman nadala rin sa kagwapuhan mo. Napakamot si Daniel sa batok at hiyang-hiya dahil sa kanyang narinig. Manong naman, hindi magkakagusto sa akin ng mga babaeng katulad niya.
Kasi, anong nangyari? Nagpanik ako. Akala ko may nagawang kasalanan ng mga anak ko kaya dinala niya sa loob ng suite niya para parusahan. Ayun, sumugod ako. Tapos, mali naman pala ako nakakala. Naku anak, mukhang hindi lang ang mga anak mong interesado sa dalagang yun Pati ikaw din yata. Pabirong sabi ni Mang Kanor habang nangingisi. Tumigil na ho kayo, Mang Kanor. Baka may iba pang makarinig sa inyo. Pagtawanan pa tayo. Natawa na lamang si Mang Kanor at si Daniel naman ay napailing na lamang. Sa katunayan, hindi rin maintindihan ni Daniel ang nararamdaman niya noong nagkita sila ni Alyssa kahapon. Hindi naman siya yung tipong madaling humanga sa mayayaman. Lalo pat madalas ay tingin sa kanila ng mga nakakaangat ay hamak na tindero lamang. Pero may kung anong iba kay Alyssa. Napangiti naman si Daniel na makita ang laman ng batya ni Mang Kanor, mga isdang bihirang mahuli sa ganoong panahon. Malalaki, sariwa, at siguradong magandang ibenta sa tamang tao. Isa lamang ang pumasok sa isip ni Daniel, at iyon ay si Alyssa. Naalala niya ang sinabi nitong mahilig ito sa isda. Aba, bakit biglang ngingiti-ngiti ka dyan? Hirit ni Mang Kanor na may nanunuksong ngisi. Maganda lang ho yung huli nyo ngayon, Mang Kanor. Oo nga, maganda nga ang huli ko. Napangisi ang matanda at nagpatuloy sa pagbibilang ng isda. Pero parang, mas maganda yung iniisip mo Napabuntong hininga si Daniel dahil mukhang hindi nga talaga siya titigilan ng matanda. Mang Kanor, bibiling ko na po itong mga nasa patya. Ayan, yan ang mas masarap pakinggan, Daniel. Sandali, paghahanda ko lang ko ng mga bibilin mo. Hindi nalang sumagot si Daniel at napabaling na lamang sa mga isda. Hiniwalay niya ang may mga pinakamagagandang kalidad saka wala na sa sariling napangiti. Matapos bayaran si Mang Kanor at bitbitin ng basket ang sariwang isda, agad siyang tumungo sa resort. Hindi naman ito kalayuan mula sa laot, pero pakiramdam niya ay tila'y napakatagal ng paglalakad niya ngayon. Marahil ay dahil hindi niya sigurado kung paano tatanggapin ni Alyssa ang pagpunta niya. Nang makarating siya sa resort, naglakad siya papunta sa main building at nagtanong sa isang staff kung naroon si Alyssa. Nasa may kabana po siya, pasalukuyang may meeting. Bahagyang nagdadalawang isip si Daniel. Ayaw niyang istorbohin ang trabaho ni Alyssa, pero nandito na rin naman siya. Kaya naman nagpasya na lamang siyang hanapin si Alyssa at bilisan ang pagbigay ng isda. Samantala, si Alyssa naman ay tahimik lamang na nakikinig sa isang online meeting na related sa kanyang trabaho. Gusto niyang hindi umattend, ngunit tiyak na mananagot siya sa kanyang mga magulang, kaya naman wala siya nagawa kahit na nagbabakasyon pa siya. Habang nakatingin sa walang katapusang dagat, muling naalala ni Alyssa si Daniel at ang kambal. Muli ring naalala ni Alyssa ang sulat na gawa ng kambal para sa kanya. Isang simpleng sulat na nagsasabi ng kanilang paghanga at respeto sa kanya mula sa malayo. Napainit naman si Alyssa ng kanyang katawan at sa di kalayuan ay nakita niya si Daniel na para bang nawawalang bata. Panay ang paglinga nito sa paligid at halatang may hinahanap. Nakita ni Alyssa ang basket na dala nito at naaalala niya ang huling sinabi niya kay Daniel kahapon. Aba, nagdala nga talaga siya ng isda. Walang alinlangan na iniwan ni Alyssa ang kanyang laptop saka lumabas sa kabana upang mas madali siya makita ni Daniel. Nang makita siya nitong kumakaway ay agad itong lumapit. Taliwas sa itsura nito kahapon, mukhang mas nag-ayos si Daniel ngayon. Mas malinis ang suot nitong damit at mukhang bagong ligo pa siya. Ito, dinala ko ma'am kasi baka gusto mo. Huwag mo na bayaran. Pasasalamat ko na po ito para sa pagtulong mo sa mga anak ko. At peace offering na rin para sa gulong na idulot ko kahapon. Napansin ni Daniel ang laptop ni Alyssa na iniwan nito. Nakita niyang kasalukuyan nga itong may meeting. Huwag mong pansinin yan. Maririnig ko naman kung hanapin nila ako. At saka Daniel, huwag mo na akong tawaging mom. Sa pangalan ko na lang. Napatango naman si Daniel at tila natuwa sa sinabi ni Alyssa. Muli siyang napatitig sa laptop. Kung ayaw mo umattend sa meeting na yan, bakit pinipilit mo pa rin? Kasi wala akong choice. Bahagyang tumawa si Alyssa saka tinanggap ang basket na dala ni Daniel. Marami pang mga magagandang lugar malapit dito sa resort na to. Kung may oras ka, pwede ka maglipot-lipot para naman hindi sayang ang bakasyon mo dito.
Napangiti si Alisa sa sinabi ni Daniel. Baka may mairerekomenda ka. Hindi pa ako masyadong nakakapaglibot dito eh. Meron. May isang lugar malapit lang dito. Isang maliit na talo na hindi ganong dinarayo ng mga turista. Tahimik at presko doon. Kung gusto mo, pwede ka namin samahan ng mga anak ko papunta doon. Bahagyang nag-isip si Alisa. Gusto niya sanang gumala, ngunit baka hanapin siya sa meeting. Nang muli niyang marinig ang tunog ng alon at maramdaman ang bigat ng trabaho kahit nasa bakasyon, napagdesisyonan niyang bigyan ng oras ang kanyang sarili. Sige, pero sa ibang araw na lang kapag wala na akong meeting. Tumango naman si Daniel at napangiti. Ayos, sabihin mo lang ako kung kailan mo gusto Kahit anong oras, madali lang akong mahanap dito sa isla. Napatingin naman si Alisa sa lalaking nasa harapan niya. Ngayon lang niya napansin kung gaano ito kagaan kasama. Hindi ito pilit, hindi rin ang aabala. Para bang natural lang ang presensya ni Daniel. Salamat sa isda sigurado akong magugustuhan ko to. Tumango naman si Daniel at tuluyan ang nagpaalam. Habang naglalakad siya palayo, ay tahimik siyang pinagmamasdan ni Alisa. May mga pagkakataong pasimpleng lumilingon pabalik si Daniel at sa tuwing nagtatamang kanilang tingin, ay napapakaway na lamang sila sa isa't isa. Ngunit hindi lamang sa pakikipag-usap kay Daniel at pagtatrabaho natapos ang araw ni Alisa. Pagsapit ang hapon, nakita niya sina Damian at Angelo na naglalaro sa dalampasigan. At nang makita rin siya ng kambal, ay agad silang napatakbo papunta sa dalaga. Muli silang sumama sa suite ni Alisa sa kahilingan nitong samahan siya. Bakit po kayo nababoring, Ate Alisa? Ang dami niyo naman pong pwedeng gawin dito. Napalingon si Alisa kay Angelo na binabasa ang kanyang libro na related sa trabaho. Bahagya siyang natawa dahil baliktad pa ang pagkakahawak ng bata sa libro. Angelo, hindi mo naman nababasa ang librong yan eh. Ibalik mo na nga yan, baka masira pa yan. Napanguso si Angelo saka isinara ang libro. Ang hirap naman kasing matutong magbasa, buti ka pa, Damian. Mas magaling ka naman sa math kaysa sa akin. Pangatwira ni Damian, saka matamis ng umiti. Daddy niyo ba nagtuturo sa inyo? Opo, tuwing gabi po bago kami matulog. Nahihirapan po si Angelo na matutong magbasa pero magaling po siya sa math. Agad naman nakaisip na magandang ideya si Alisa matapos marinig yon. Gusto mo bang ako magturo sa iyo magbasa, Angelo? Po? Tuturuan kitang magbasa habang nandito ako sa isla. Alam mo, graduate ako bilang teacher nun. Talaga po ba? Ang galing naman po. Pero salamat na lang po, Ate Alisa. Wala po kasi kaming pambayad. Natawa naman si Alisa at napailing. Hindi naman ako maniningil eh. Tutulungan ko lang kayo dahil mukhang mababait kayong bata. Ikaw din, Damian. Pwede kitang turuan sa math, pero sigurado ako mas magaling ang daddy mo kaysa sa akin. Biglang nagkatinginan ng kambal bago sabay na masayang niyakap si Alisa. Nagulat siya, ngunit hindi niya maiwasang mapangiti sa init ng yakap ng dalawa. Subalit, kasabay ng saya ay may kakaibang pakiramdam na bumalot sa puso ni Alisa. Isang hindi may paliwanag na kilig at kirot sa kanyang puso. Para bang may matagal nang nawalang bahagi sa buhay niya na biglang bumalik. Ang mga yakap nila ay pamilyar at parang dati na niyang naramdaman. Hindi sigurado si Alisa kung ang pagiging malapit niya sa kambal ay magdudulot lamang ng paulit-ulit na sakit sa kanyang puso sa tuwing maaalala niya ang kanyang mga anak. Ngunit, gusto niya ang kanyang ginagawa. Hindi niya may paliwanag. Ngunit magaan ang pakiramdam niya sa tuwing kasama sina Angelo at Damian. Hindi lamang ang kambal, maging ang kanilang ama na hindi inaasahan ni Alisa na magdudulot ang bilis ng pagtibok ng kanyang puso sa tuwing magkikita sila. Kinabukasan, maagang gumising si Alisa. Excited siya magsimula ng tutorial session kay Angelo at Damian. Pabilis siya nag-ayos at nagbihis. Ngunit bago pa man siya makalabas ng suite, nakatanggap siya ng text message mula kay Daniel. Napangiti naman si Alisa. Kahapon lamang nang hingin niya number ni Daniel at gamit ang pagtuturo niya bilang dahilan. Magandang umaga, Alisa. Pasensya na at medyo malilita mga bata. Ayaw kasi nilang pumunta dahil kinakabahan daw sila. Napaisip naman si Alisa matapos mabasa ang text. Napangiti siya nang may maisip na ideya.
Napangiti naman si Alisa sa text. Good morning din. Kung sumama ka na lang kaya sa kanila, baka mas makakampante sila kapag kasama kanila. Okay lang ba? Oo naman, maghihintay ako sa inyo. Ibinaba ni Alisa ang kanyang cellphone saka agad-agad na nagtungo sa kusina. Sinilip niya mga fruit popsicles na ginawa niya kagabi para kina Damian at Angelo. Naganda na rin siya ng ilan pang merienda. Pagkatapos ng halos isang oras, may kumatok na sa pintuan ni Alisa. Binuksan niya ito at bumungad sa kanya si Daniel, nakangiti at kasama ang kambal. Pasensya na, Alisa. Tinoyo kasi itong si Angelo kanina. Munti ko na nga mapalo eh. Napatago naman si Angelo sa likod ng kanyang ama. Si Alisa ay napaluhod lamang upang makapantay ang bata. Sorry po, Ate Alisa. Natakot lang po ako na baka pag hindi ako marunong, mainis kayo sa amin. At hindi na po kayo makikipaglaro sa amin ni Damian. Ano ka ba? Huwag ka matakot, Angelo. Masaya namang mag-aral eh. Kapag nagkamali ka, walang magagalit sa'yo. Hindi rin ako hihinto makipaglaro sa inyo kahit na magkamali ka sa lessons natin. At saka marami ako hinandang pagkain para sa inyo. Napangiti si Daniel saka napatitig sa kanyang anak. Dahan-dahan din itong lumapit kay Alisa at nagsimula na nga silang pumwesto sa mesang nakahanda sa balkonahe. Buong puso naman sumunod si Angelo sa bawat turo ni Alisa. Medyo kinakabahan ng bata, pero naging excited din sa galing ni Alisa na magturo. Sinimula ni Alisa ang pagtuturo gamit ang mga simpleng salita at larawan. Matyaga siya nagpapaliwanag at paulit-ulit na binabasa ang mga salita kasama si Angelo. Si Damian naman ay tahimik na sinasagutan ng mga practice questions na ibinigay sa kanya ni Alisa. Habang nagtuturo si Alisa, tahimik naman nakaupo si Daniel sa isang sulok ng suite. Pinapanood sila. Paminsan-minsan ay nagtatanong siya kung kailan ni Alisa ng tulong o kaya naman ay nagbibigay ng merienda sa mga bata. Napansin ni Alisa ang pagiging maalaga ni Daniel sa mga anak nito. Sa isang pagkakataon, napatingin si Alisa kay Daniel at nagtama ang kanilang mga mata. Pareho silang napangiti. Hindi nila alam kung ano ang ibig sabihin ng ngiting yon, pero ramdam nila ang kakaibang koneksyon sa isa't isa. Sige na, Angelo at Damian, mag-break muna tayo. Kumain muna kayo ng mga fruit popsicles. Excited namang napatakbo ang kambal patungo sa kusina kung saan naroon ang mga fruit popsicles. Ikaw, Alisa, hindi ka ba muna magbe-merienda? Napatitig sa Alisa kay Damian, saka ngumiti. Hindi naman ako gutom. Maraming salamat sa ginagawa mo para sa mga anak ko ah. Ang laki na ng utang na loob ko sa'yo kahit na ilang araw pa lang tayong magkakilala. Nako, wag mo nga isipin yan. Gusto ko silang tulungan at saka masaya ako kapag kasama ko sila. Pero ngayon ko lang napagtanto, alam ba ng nanay nila tungkol sa pagpunta nyo dito? Napalunok si Alisa ng laway habang naghihintay ng sagot mula kay Daniel. Gusto lamang niya masigurado na hindi mapagmumula ng gulo ang pagtulong niya sa kambal. Ngunit sa kaloob-looban niya, may sagot na gusto niyang marinig. Ang totoo, hindi ko alam kung nasa ng nanay nila o kung sino man ang mga magulang nila. Napahinga ng maluwag si Alisa, ngunit naglaho din ito nang marinig niya ang huling sinabi ni Daniel. Anong ibig mong sabihin? Mahal na mahal ko ang kambal na yan at itinuturing ko na silang sarili kong mga anak. Pero hindi akong biological father nila. Nakuha ko lang sila noon sa isang orphanage na pasara na. Sanggol pa sila ng mga panahong yon. Napalingon naman si Alisa sa kambal na inosenteng nagkukwentuhan sa kusina habang magkatabi. Bahagya siya nalungkot dahil hindi niya inaasahang ganoon pala nakaraan ng dalawang bata. So, wala kang asawa? Muling napalingon si Alisa kay Daniel. Umiling naman ito at bahagyang natawa. Ikaw? Umiling din si Alisa. Nawalan na ako ng panahon para sa mga ganyang bagay. Napaayos naman si Daniel ng kanyang upo. Mukhang may naisabihin ng binata, ngunit pinapangunahan ito ng pagdadalawang isip. Kung ganon, Alisa. Hindi na naituloy ni Daniel ang sasabihin dahil bumalik na ang kambal. Napuno ng kanilang ingay ang silid at parehong napalingon si Alisa at Daniel. Thank you po, Ate Alisa. Ang sarap po nito.
Tumawa si Alisa at ginulo ang buhok ng mga bata. Siyempre naman, healthy pa yan. Kumain pa kayo hanggat gusto niyo Matapos ang kanilang merienda, nagpatuloy ang pagtuturo ni Alisa. Mas naging ganado si Angelo at kitang-kita ang progreso niya sa pagbabasa. Samantala, si Damien naman ay unti-unti na ring nagagamay ang mga numerong sinusolve niya. Sa pag-uwi ng mag-aama, sumama si Alisa dahil gusto raw nitong maglakad-lakad. Dahil doon ay nagkaroon ng ideya mag-ama na ilibot na lamang si Alisa sa bayan. Wow! Ang gaganda ng mga bulaklak! Napatigil naman si Alisa sa paglalakad at napako ang tingin sa malaking lupain ng mga tanim na sunflower. Hindi ka pa nakakalapit, actually. Dadaan tayo dyan at mas mamamangha ka sa malapitan. Napangiti maging sina Damian at Angelo. Napahawak sila sa magkabilang kamay ni Alisa, saka iginiya ito papunta sa mga bulaklak. Ganito kaganda ang dinadaanan niya sa tuwing uuwi kayo? Bahagyang natawa si Daniel habang nakasunod sa dalaga at sa kanyang mga anak. Bago para sa kanyang paningin ang makita si Alisa na parang isang bata. Madalas niya itong nakikitang seryoso, may lungkot sa mga mata o kaya'y abala sa pagtatrabaho. Ngunit ngayon, habang naglalakad ito sa sunflower farm kasama ang kambal, kitang-kita ang saya sa kanyang mukha. Ito ang unang pagkakataon na nasaksihan ni Daniel si Alisa na nag-e-enjoy at nagpapalaya sa bigat ng kanyang puso. Para siyang isang bulaklak na unti-unting bumubukadkad at nagpapakita ng kanyang ganda. Sa sandaling iyon, mas lalong napagtanto ni Daniel kung ano ang tunay niyang nararamdaman. Nang makarating sila sa kanilang bahay, masayang nagpaalam ang kambal kay Alisa. Nagpapasalamat sila sa masayang araw na ibinigay nito sa kanila. Nangako rin sila mag-aaral ng mabuti. Naglakad pabalik sina Daniel at Alisa patungo sa resort. Tahimik silang naglalakad, ngunit hindi awkward ang katahimikan. Para bang sapat na ang presensya ng isa't isa. Nang muli silang mapadaan sa sunflower farm, parehong napatigil sina Alisa at Daniel. Tila umaayon ang oras sa pagkakataong iyon dahil sumakto din ang magandang view ng sunset. Pakiramdam ni Alisa, nasa isang napakagandang paraiso siya. Nakatitig naman si Daniel sa kanya. Hindi niya kayang alisin ang kanyang mga mata sa dalaga. Isinaulo niya ang bawat detalye, ang gintong sinag ng araw na bumabalot sa buhok ni Alisa, ang bahagyang pagtaas ng kanyang pisngi habang umingiti, ang kislap sa kanyang mga mata na nagpapakita ng saya. Bawat kulay, bawat liwanag, bawat ekspresyon, sinisigurado ni Daniel na ang lahat ng detalyeng iyon ay mauukit niya sa kanyang alaala. Nais niyang itatak sa kanyang puso ang perpektong larawan ni Alisa, sa gitna ng mga sunflowers, sa sinag ng papalubog na araw. Tumikim si Daniel, pinutol ang katahimikan. Alisa. Humarap si Alisa sa kanya. Nagtatanong ang mga mata. Alisa, hindi ko alam kung tama ba tong sasabihin ko. Pero, kailangan ko sabihin. Nung una kitang nakita, naisip ko na mukhang mabait kang tao. Pero habang mas nakakasama kita, mas nakikita ko kung gaano ka kabuti. Naramdaman ko na gusto ko pang mas makilala ka. Daniel. Alisa, hindi ko alam kung nararamdaman mo rin to pero gusto kita. Hindi ko to binalak. Hindi ko to inasahan. Pero nangyari na lang. Gusto kita, Alisa. Kinakabahan si Daniel sa magiging sagot ni Alisa. Tinitigan niya ito sa mga mata, naghihintay ng kahit anong senyales. Alam ko na, ilang araw pa lang tayo magkakilala. Pero sa maikling panahon na to, pakiramdam ko, matagal na kitang kilala. Magaan ang loob ko sa'yo at masaya ako kapag kasama kita. Tumigil si Daniel, huminga ng malalim at ibinuhos na ang lahat ng lakas ng kanyang loob sa sumunod niyang sinabi. Alisa, pwede ba kita ligawan? Gusto kong malaman kung may pag-asa ba ako sa'yo. Tinitigan ni Alisa ang mga mata ni Daniel. Nakita niya roon ang sinseridad, ang pag-aalala at ang pagmamahal. Hindi niya maitatanggi na naramdaman niya rin ang parehong damdamin para kay Daniel. Dahil sa mga pagkakataong iyon, napakabilis ng pagtibok ng puso ni Alisa. Unti-unti,
Para ba nagkakaroon ng kulay ang boring niyang mundo? Matamis na ngumiti si Alisa. Oo, Daniel. Pumapayag ako. Nagliwanag ang mukha ni Daniel sa sagot ni Alisa. Talaga? Napahinga ng malalim si Daniel. Tila kinakalma ang kanyang sarili at hindi pa rin makapaniwala. Oh, bakit parang nanigas ka na dyan sa kintatayuan mo? May bahid ang pangasar sa boses ni Alisa, ngunit nag-uumapaw din ang sayang kanyang nararamdaman. Sobrang bilis lang kasi ng pagtibok ng puso ko ngayon. Parang gusto kitang yakapin. Natawa naman si Alisa sa binuksan ng kanyang mga braso, tanda ng pagbibigay nito ng permiso. Napalunok naman si Daniel. Hindi niya inasahan ang alok ni Alisa. Kinakabahan siyang lumapit, habang nilalabanan ng isip na baka mali siya ng intindi. Gayunpaman, parang may kung anong magnet ang humihila sa kanya papunta kay Alisa. Nang makalapit si Daniel, tumingkayad si Alisa at biglang hinalikan si Daniel sa labi. Isa lamang itong magaan at mabilis na halik sa labi, ngunit sapat na para mapatigil ang mundo ni Daniel. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, gulat pa rin si Daniel at bahagyang napayuko upang magtama ang tingin nila ni Alisa. Nakatulala lang siya sa dalaga at hindi makapaniwala sa nangyari. Bakit gulat na gulat ka? Hindi mo ba gusto? Umiling naman si Daniel, gulat pa rin. Gustong gusto ko. Hindi ko lang inaasahan. Natawa naman si Alisa at hinawakan ng kamay ni Daniel. Tara na, sige ka, baka magbago pang isip ko. Naglakad silang magkahawak kamay pabalik sa resort. Tahimik pero puno ng kasiyahan at pag-asa. Alam ni Alisa na hindi magiging madaling itaguyod ang pagmamahal na nararamdaman niya para kay Daniel. Alam niyang maraming pagsubok pa ang kanilang haharapin. Ngunit sa mga pagkakataong iyon, ang gusto na lamang ni Alisa ay ang sulitin na masasayang araw nilang magkasama. May hangganan man ito o wala. Dahil sa mga pangyayari, mas napatagal ang pananatili ni Alisa sa isla. Hindi naman nagsisisi si Alisa sa kanyang desisyon. Dahil sa bawat araw na nakakasama niya sina Daniel at ang kambal, unti-unti ring nakita ni Alisa ang ganda ng kanyang mundo. Alisa, nakauwi na ba si Daniel? Kanina ko pang inaantay dahil inireserba ko sa kanya itong mga magagandang huli. Pero hindi pa bumabalik hanggang ngayon. Napatingin din si Alisa sa palubog ng araw. Wala rin siyang kahit na anong text na natanggap mula sa binata. Kasalukuyan siya nakatira ngayon sa bahay nila Daniel. Habang nagtatrabaho si Daniel sa palengke, si Alisa naman na nagbabantay sa kambal habang inaasikaso din ang kanyang mga gampanin sa kanilang negosyo. Mag-iisang buwan ang nasa isla si Alisa. Ngunit nangyari lamang ito dahil nakiusap siya sa kanyang sekretary na sabihing nag-business trip lamang siya kasama ang kanyang mga kakilala sa negosyo. Alam ni Alisa na hindi habang buhay ay pwede siyang manatili sa isla kasama sina Daniel. Darating din ang araw na kailangan niyang iwan ang payapang buhay niya kasama ang binata at ang mga anak nito upang balikan ang magulo niyang buhay sa syudad. Gayunpaman, desidido na si Alisa na ipaglaban niya ang pagmamahal niya para kay Daniel, kahit na maging resulta pa ito ng pagtatakwil ng kanyang ama sa kanya. Pwede niyo po ba munang samahan si Angelo at Damian, Mang Kanor? Pupuntahan ko lang ho si Daniel sa palengke. Nag-aalala na rin po kasi ako. Hindi naman po yun umaabot ang ganitong oras nang hindi nag-iiwan ng text. Mabilis na nagpaalam si Alisa kay Mang Kanor at sa kambal. Nag-aalala na talaga siya. Hindi ugali ni Daniel ang hindi magparamdam, lalo na't alam nitong may naghihintay sa kanya. Nagmadali siyang pumunta sa palengke. Pagdating niya doon, nagtanong siya sa ilang tindera kung nakita nila si Daniel. Karamihan ay umiling. Pero may isa nagsabi na nakita niya si Daniel na nakikipag-usap sa isang grupo ng mga lalaki kanina. Tinuro nito ang likod na bahagi ng palengke kung saan madalas nagpapahinga ang mga kargador. Kinakabahang, tinungo ni Alisa ang tinurong lugar. Sa pagliko niya sa isang eskanita, natigilan siya sa kanyang nakita. Isang grupo ng mga lalaki ang walang awang pinagsususuntok si Daniel. Nakahandusay ito sa lupa at pilit na tinatakpan ng kanyang mukha. Nanlaki ang mga mata ni Alisa sa takot at galit. Hoy! Tigilan niyo yan!
Napatakbo si Alisa papunta kay Daniel. Napatigil ang mga lalaki at lumingon sa kanya. At sa kanilang gitna, nakita ni Alisa ang isang pamilyar na mukha. Ang kanang kamay ng kanyang ama na si Mr. Silva. Alisa, anong ginagawa mo dito? Dapat ako ang nagtatanong yan sa'yo. Bakit yung ginagawa to kay Daniel? Tumayo si Mr. Silva at lumapit sa kanya. Alisa, umuwi ka na. Hindi mo naiintindihan ang sitwasyon. Anong hindi ko naiintindihan? Nakita ko ang lahat. Pinagtutulungan niya si Daniel. Pinapagawa to ng papa mo, Alisa. Susuway ka na naman ba sa papa mo? Ano? Napahawak na mahigpit si Alisa sa kamay ni Daniel na wala ng lakas ngayon. Nagbabadya na rin ng mga luha sa kanyang mga mata dahil sa bigat ng kanyang pakiramdam. Dito na ba magtatapos ang sandaling panaginip ni Alisa? Hindi ka dapat dumidikit sa lalaking yan. Pinauutos ng papa mo na layuan ka niya pero ayaw makinig. Yan ang napala niya sa panlalaban sa ama mo, Alisa. Tumahimik ka na! Tuluyan ang tumulo ang mga luha ni Alisa bago muling bumaling kay Daniel. Kaya mo bang tumayo, Daniel? Imbes na sumagot, marahang umiti si Daniel. Dumudugo pa ang kanyang labi. Okay lang ako. Umalis ka na, Alisa. Delikado dito. Hindi kita iiwan. Hindi kita iiwanan dito. Napabuntong hininga na lamang si Mr. Silva at hindi na nagsayang pa ng oras upang pilitin si Alisa na sumama sa kanila. Sana lang, hindi mo pagsisiyan ang desisyon mo, Alisa. Binalaan na kita. Mariin itong sabi bago sinanyasan ng kanyang mga tauhan na umalis. Mas lalong humigpit ang hawak ni Alisa sa kamay ni Daniel. Sa pagkakataong iyon, nagpasya si Alisa na tuluyan ang talikuran ng lahat ang meron siya noon. Handa siyang lumaban kasama si Daniel at hindi niya iiwan na mag-isa ang kanyang nobyo. Humarap si Alisa kay Mr. Silva. Sabihin mo sa papa ko, hindi niya ako mapipigilan. Mahal ko si Daniel at walang makakapaghiwalay sa amin. Alisa, hindi mo alam kung ano ginagawa mo. Hindi mo patuluyan nakita kung anong kayang gawin ng ama mo. Wala akong pakialam. Hindi na ako natatakot sa kanya dahil sa ginawa niyo kay Daniel. Umalis na kayo! Umalis na kayo! Nagkatinginan ng mga lalaki at sa saniya si Mr. Silva, umalis sila. Naiwan si Alisa at Daniel nakatayo sa gitna ng palengke. Napahilata na lamang si Daniel sa maduming lupa. Napahinga siya ng malalim na para bang natakasan niyang kamatayan dahil sa isang swerte. Salamat sa pagdating, Alisa. Napapunas naman si Alisa ng kanyang luha saka napayakap kay Daniel. Huwag kang magpasalamat. Natural lang na hindi kita pababayaan sa ganitong sitwasyon. Kung kaya mong suwayin ng papa ko, kaya ko rin. Dapat nga mag-sorry pa ako. Nangyari ito dahil sa akin. Masakit man ang buong katawan, nagawa pa ni Daniel na tumawa at abutin ang kamay ni Alisa. Wala akong kasalanan, Alisa. Tara na, umuwi na tayo. Tumango naman si Alisa at inalalayan si Daniel. Umalis sila sa palengke nang parehong nag-aalala sa kung anong maaaring mangyari. Alam nilang hindi pa tapos ang laban. Alam nilang hahadlangan sila ng ama ni Alisa. Pero alam din nila na basta't magkasama sila, kaya nilang harapin ang kahit na ano. Ano? Babalik ka doon? Hindi ako papayag. Nakita ni Alisa ang pag-igting ng panga ni Daniel. Tanda na hindi iyon nasiyahan sa kanyang narinig. Kasalukuyan niyang ginagamot ang mga pasa ni Daniel sa mukha gamit ang isang cold compress. Hindi naman ako tuluyang babalik doon. Harapin ko lang si Papa. Gusto ko nang putulin ang lahat ng ugnayan ko sa kanila. Alisa, nakita mo naman kung anong ginawa nila sa akin, di ba? Hindi niya naman siguro kayang gawin yun sa akin na anak niya. Napabuntong hininga si Daniel saka malalim na napaisip. Sa desisyong ito ni Alisa, tuluyan nitong tatalikuran ang marangyang buhay na meron siya. Napabuntong hininga si Daniel at hinawakan ng kamay ni Alisa. Alisa, naiintindihan ko ang galit mo. Naiintindihan ko na gusto mong putulin ang ugnayan mo sa papa mo. Pero, sigurado ka na ba? Naguguluhang tumingin si Alisa sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Alisa, alam mo kung anong buhay ang tatalikuran mo. Alam mo kung gaano karangya ang buhay mo. Hindi ko kayang ibigay sa iyo yon.
Hindi ko kayang bigyan ka ng mga bagay na nakasanayan mo. Daniel, hindi ko kailangan ng kahit ano sa mga yon. Ikaw lang ang kailangan ko. Kayo nila Angelo at Damian. Pero, paano kung dumating ang araw na pagsisihan mo to? Paano kung dumating ang araw na hanapin mo ang dati mong buhay? Alisa, hindi ako mayaman. Hindi ako mapangyarihan. Handa akong ibigay sa iyo ang lahat ng meron ako, pero paano kung hindi maging sapat ang lahat ng yon? Nakita ni Alisa ang sakit sa mga mata ni Daniel. Alam niyang natatakot si Daniel na hindi maibigay sa kanya ang buhay na tingin nito ay nararapat para kay Alisa. Hinawakan ni Alisa ang magkabilang pisngi ni Daniel at tinitigan ito sa mata. Daniel, mahal kita. Ikaw ang pinakamapagbigay na lalaking nakilala ko. Lahat kaya mong gawin para sa akin. Hindi yun matutumbasan ng kahit gaano kalaking pera. Iyon ang maituturing kong kayamanan sa mundo, Daniel. Matapos marinig ang mga salitang binitawan ni Alisa, hindi na napigilan ni Daniel ang mahigpit na yakapin ng dalaga. Mahal din kita, Alisa. Mahal na mahal. Palihim na pinunasan ni Alisa ang kanyang luha sa kamarahang napangiti. Kinabukasan, naghanda agad si Alisa sa kanyang pag-alis. Matapos mag-impake ang kanyang mga gamit, nagpaalam siya kina Angelo at Damian na tahimik na naglalaro sa kanilang kwarto. Nang makita nila si Alisa, umiwas sila ng tingin na para ba nagtatampo. Hoy, galit pa rin ba kayo? Babalik naman ako eh. Paano po pag hindi? Nakayukong tanong ni Damian. Si Angelo naman ay nagsimula ng umiyak. Dahil doon, hindi na rin napigilan ni Alisa ang kanyang sarili at mahigpit niyang niyakap ang kambal. Matapos kumalma ng dalawa, napansin ni Alisa ang mga bracelet na nakatabi sa gilid ng kambal. Pag-aangat niya ng tingin, napansin ni Alisa ang mga bracelet na nakatabi sa gilid nito. Simpleng mga bracelet lamang, yari sa mga kulay-kulay na beads. Ngunit nang mas mapalapit ang tingin niya, natigilan siya. Pamilyar ang mga bracelet. Sobra. Kinakabahang inabot ni Alisa ang isa sa mga bracelet. Saan? Saan niyo ito nakuha? Sabi po ni Daddy sa amin noon, suot namin to nung kinuha niya kami sa ampunan. Pinatago po niya kasi po baka daw ito raw po yung magindaan para mahanap namin ng mga magulang namin. Parang binuhusan ng malamig na tubig sa Alisa. Tumigil ang tibok ng kanyang puso. Hindi pwede. Hindi pwede to. Kilalang kilala ni Alisa ang mga bracelet na yon dahil ginawa niya iyon para sa kanyang mga dinadalang anak 5 years ago. Nanginginig ang kamay ni Alisa habang hawak ang bracelet. Hindi niya makontrol ang mga luha na nagsimula ng tumulo sa kanyang mga mata. Iyon ang mga bracelet ang ginawa niya para sa kanyang mga anak. Ang mga anak na akala niya ay patay na. Ang mga anak na 5 taon na niyang pinagluluksa. Ang mga anak na ngayon ay nasa harapan na niya. Natatakot po kami na mawala kayo, biglang sabi ni Damian. Kasi parang mawawala na naman po kami ng magulang. Hindi na napigilan ni Alisa ang kanyang sarili. Niyakap niyang muli ang kambala, mas mahigpit pa sa nauna. Sa pagkakataong ito, mas lalong naging buo ang kanyang determinasyon. Hindi ako mawawala. Babalik ako, pangako yan. Malakas na ang kutob ni Alisa na anak niya sina Angelo at Damian. Ngunit hindi pa ito ang tamang panahon upang ilantad ang lahat dahil marami pang tanong ang hindi nasasagot. Paano napunta ang mga bata sa isang bahay ampunan? Ano ba talaga nangyari noong gabing yon? Sino ang may pakananan lahat? Isa lamang ang paraan upang makamit ni Alisa ang mga kasagutang hinahanap niya. Kailangan niyang harapin ang kanyang ama. Kailangan niyang alamin ang buong katotohanan mula mismo sa kanyang mga magulang. Lumabas si Alisa ng kwarto. Naroon si Daniel, naghihintay sa kanya. Nakita nito ang luha sa kanyang mga mata, ngunit hindi nagtanong. Alam niyang may nangyari, pero hinintay na lamang nito si Alisa na magsalita. Tara na, Daniel. Tumango si Daniel at binuhat ang kanyang bagahe. Magkasama silang lumabas ng bahay patungo sa sasakyan ni Alisa paalis ng isla.
Mag-ingat ka, Alisa. Maghihintay ako sa'yo. Ngumiti si Alisa at hinalikan si Daniel. Isang halik na puno ng pangako. Isang halik na puno ng pagmamahal. Babalik ako, Daniel. At pagbalik ko, sisiguraduhin ko na magiging okay na ang lahat. Tumalikod si Alisa at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya umalis dahil sa takot. Sa kanyang pag-uwi, meron siyang misyon. Alamin ang katotohanan, ipaglaban ang kanyang pag-ibig, at muling makapiling ang kanyang pamilya. Wala nang kinakatakutan si Alisa dahil sa kanyang puso. Alam niyang hindi siya nag-iisa. Dahil kasama niya ang pagmamahal ng kambal at ni Daniel, pati na ang lakas na nagmumula sa kanyang puso bilang isang ina. Miss Alisa, alam po ba ng papa niyo na uuwi kayo? Hindi na pinansin ni Alisa ang katulong na nakasunod sa kanya. Alam niyang wala siyang mapagkakatiwalaan sa kanilang sariling pamamahay. At ilang sandali lamang, paniguradong makakarating na sa kanyang ama ang balita ng aniyang pagdating. Mabilis ang tibok ng puso ni Alisa habang patuloy na naglalakad sa mansyon na minsan niyang itinuring na gintong hawla. Bawat sulok ay puno ng alaala. May ilan na masaya, ngunit karamihan ay may bigat na dulot ng sakit at kasinungalingan. Huminga si Alisa ng malalim at pinatatag ang sarili sa gagawin niya. Isa lamang ang gustong puntahan ni Alisa, ang opisina ng kanyang ama. Ang nag-iisang lugar sa bahay na palaging nakalak para sa kanya. Ngunit ngayong gabi, hindi na siya magpapapigil sa takot. Maingat siya naglakad sa mahahabang pasilyong mahina ang ilaw. Nang marating niya ang pintuang gawa sa oak, sinubukan ni Alisa na pihitan ng doorknob. Nakalak ito. Mula sa kanyang bulsa, kinuha ni Alisa ang isang bobby pin at lumuhod sa harap ng pinto. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit mas matimbang ang kanyang determinasyon kesa sa kanyang takot. Ilang sandali lamang, isang matinis na tunog ang naging tanda ng pagbukas ng pinto. Huminga ng malalim sa Alisa, itinulak ito at pumasok. Napapalibutan ng mga bookshelf ang dingding. Puno ng makakapal na aklat tungkol sa batas at negosyo. Isang malaking lamesang yari sa mahogani ang nasa gitna, maayos ang ibabaw. Maliban sa isang drawer na bahagyang nakabukas, para bang may naghalongkat dito kamakailan. Binuksan ni Alisa ang drawer at nakita ang mga nakakalat na lumang dokumento. Karamihan ay mga kontrata sa negosyo, mga ulat sa pananalapi. Walang kakaiba. Ngunit sa pinakailalim, may isang folder na may pangalan ng kanyang ama. Agad itong pinulot ni Alisa. Kahit na may pagdadalawang isip at matinding pangamba, binuklat ni Alisa ang sobre at mabilis na pinag-aralan ng laman. Mga record sa ospital, mga certificate ng kapanganakan, mga papeles ng pag-aampon. At pagkatapos, isang sulat. Para kay Ginoong Sebastian Monteverde. Ayon sa inyong utos, ang kambalay na ilipat na sa isang ampunan malayo sa lungsod. Ang lahat ng pag-aasikaso ay isinagawa ng palihim at siniguro ng mga tauhan yun na walang ibang makakaalam sa nangyari. Ang petsa ng liham ay nagsasabing ipinadala ito 5 taon na ang nakakalipas. Ang parehong taon kung kailan sinabi sa kanya na namatay ang kanyang mga anak. Nanghina ang mga tuhod ni Alisa. Ang kanyang ama, ang lalaking kinatatakutan at sinusunod niya sa buong buhay niya, ay nagsinungaling sa kanya. Kinuha ang kanyang mga anak at pinaniwala siyang patay na ang mga ito. Lahat upang hulmayin siya bilang perpektong anak na magpapatuloy ng kanilang imperyong buhay. Nanlalabo ang kanyang paningin dahil sa luha, habang unti-unting napupuno ng galit ang kanyang dibdib. Paano nila nagawa ito sa kanya? Paano nagawa ng sarili niyang mga magulang na ipagkait sa kanya ang kanyang mga anak? Ang mga apo nilang kadugo din nila. Isang biglang ingay mula sa pinto ang pumukaw sa atensyon ni Alisa. Dahan-dahang bumukas ang pintuan at pumasok ang kanyang ama na si Sebastian. Kasunod ang kanyang ina na si Myrna. Nanlaki ang kanilang mga mata nang makita siya nakatayo sa tabi ng lamesa. Hawak ang mga dokumentong dapat ay nakabuo na sa limot. Alisa!
Napahawak sa dibdib si Myrna, saka mabilis na lumapit sa kanyang anak. Anong ginagawa mo rito? Dumilim naman ang mukha ni Sebastian. Hindi ka na dapat bumalik. Mapait na natawa si Alisa. Itinaas niya ang liham. Bakit? Dahil alam mo matutuklasan ko ang katotohanan? Na ipinagkait mo sa akin ang sarili kong mga anak? Pinaniwala niyo kung patay na sila sa loob ng 5 taon? Namutla ang kanyang ina, ngunit nanatiling malamig ang ekspresyon ni Sebastian. Bago pa man bumitaw ng mga salita si Sebastian, sumingit na si Myrna. Para sa kabutihan mo yon, Alisa. Ginawa namin ang nararapat upang maprotektahan ang kinabukasan mo. May hinaharap ka pa. May pangalan kang dapat ingatan. Kung panlalaki mo sila ng walang ama, ano na lang ang magiging tingin sa'yo na makakakilala natin? At saka plano naman namin suportahan ng orphanage na yon. Bigla lang silang nagsara kaya hindi na namin natunto ng mga bata. Nanginginig ang mga kamay ni Alisa sa galit. Wala kayong karapatan na gawin yun, ma. Mga anak ko sila. Kinuha niyo sila at pinaniwala ko wala na sila. Alam niyo ba kung anong ginawa nun sa akin? Sa kanila? Anak, pakinggan mo muna. Hindi! Huwag kang magkunwaring may malasakit ka sa akin, ma. Lahat ang ginagawa mo, para lang sa sarili mo. Para mabango ang pangalan mo. Kung talaga nagmamalasakit kayo, hindi niyo sana ako hinayaan ng 5 taong magluksa dahil lang sa kasinungalingan. Napabuntong hininga si Sebastian. Halatang nauubos na ang pasensya. Hindi mo naiintindihan, Alisa. Bata ka pa nun. Emosyonal. Handang talikuran ng lahat para sa isang mapusok na pag-ibig. Ginawa lang namin ang kailangan gawin. Nilinis lang namin ang katangahan mo. Ano sa tingin mong magagawa mo sa murang edad na yon? Kung hindi dahil sa ginawa namin, hindi mo mararating ang mga narating mo ngayon. Napakapit si Alisa sa kanyang palad. Ang mga kuko niya ay halos bumaon sa kanyang balat. Hindi kayo ang may karapatang magdesisyon para sa akin. Sinira niyo ang buhay ko. At ngayon, hinding-hindi ko kayo mapapatawad. Tahimik na lumuluha ang kanyang ina. Ngunit hindi mabasa ni Alisa ang ekspresyon ng kanyang ama. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi niya nakita ang makapangyarihang negosyanteng kinatatakutan ng lahat, kundi isang lalaking isinakripisyo ang kaligayahan ng sariling anak para sa kanyang ambisyon. Itinuwid niya ang kanyang likod, pinahid ang kanyang mga luha, at tumingin ng matalim sa kanilang dalawa. Hindi niyo na ako makokontrol simula ngayon. Simula sa araw na to. Kalimutan niyo nang may anak kayo. At sa susunod na may gawin kayo sa kina Daniel at sa mga bata. Sa mga tunay kong pamilya. Hindi na ako magtitimpi. At matapos sabihin ni Alisa iyon, tumalikod siya at lumabas sa opisina ng kanyang ama. Iniwan ang buhay na maituturing niyang impyerno. Malamig ang hangin ng gabi habang naglalakad si Alisa sa kalsadang hindi niya alam kung saan patungo. Hindi niya namalayang lumayo na siya sa mansyon. Pakiramdam niya ay wala siyang direksyon. Walang matatakbuhan. Ang lahat ng sakit na dinadala ni Alisa ay para bang mas mabigat pa sa kaya niya lamang dalhin. Hindi na napigilan ni Alisa na mapahinto at mapayuko. Sa madilim na kalsada, hinayaan niyang bumagsak ang mga luha sa kanyang pisngi. Ang lahat ng masakit na katotohanan ay parang matalim na kutsilyong paulit-ulit na bumabaon sa puso ng dalaga. Ang sariling mga magulang niya, ang dapat na nagmamahal at nag-aaruga sa kanya, ang mismong dahilan kung bakit siya nagdusa. Paano nila nagawa yon? Paano nila nagawang ipagkait sa kanya ang sarili niyang mga anak? Nang mapunasan niya ang kanyang luha at tiningala ang kanyang paningin, doon niya napansin ang isang pamilyar na figura sa hindi kalayuan. Sa ilalim ng mahinang ilaw ng poste, isang lalaki ang nakatayo, tahimik nakamasid sa kanya. Si Daniel. Nanatiling nakatayo ang binata, hindi nagsasalita, hindi rin gumagalaw. Ngunit sapat na ang kanyang presensya upang mabawasan ang bigat sa dibdib ni Alisa. Hindi niya namalayang mabilis na siya lumalapit dito. Tila may sariling isip ang kanyang mga paa. At nang tuluyan siya makalapit, hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Niyakap niya si Daniel na mahigpit na para bang isang batang nawawala. Walang salita mula kay Daniel.
Ngunit niyakap din niya pabalik sa Alisa. Ramdam ni Alisa ang tibok ng puso nito. Ang init ng katawan nito laban sa kanya. At sa unang pagkakataon, matapos ang gabing puno ng sakit, pakiramdam niya ay ligtas na siya. Bakit ka nandito? Ngumiti si Daniel at hinaplos ang buhok ni Alisa bago sumagot. Dahil alam ko, kailangan mo ko. Napapikit sa Alisa at huminga ng malalim. Nagkamali siya. Hindi pa nga pala siya nag-iisa sa magulong mundong kanyang ginagalawan. Dahil may isang taong mananatili sa tabi niya kahit anong mangyari. At iyon ay si Daniel. Hindi na kailangan ni Alisa na magsalita upang maintindihan siya. Hindi niya na rin kailangan lumaban na mag-isa. Pinunasan ni Daniel ang mga luha sa pisngi ni Alisa bago umiti ng bahagya. Kilala kita, Alisa. Alam kong kaya mo nang harapin ang mga magulang mo. Pero alam ko rin na pagkatapos nun, kakailanganin mo nang masasandalan. Salamat, Daniel. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Hindi mo na kailangan alamin yon. Dahil hindi mo na kailangan mag-isa, Alisa. Hindi mo kailangan tiisin ang lahat ng sakit at tunang. Ikaw lang. Muling bumagsak ang mga luha ni Alisa. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na dahil sa sakit kundi sa pasasalamat. Dahil sa kabila ng lahat na nangyari, sa kabila ng lahat ng kasinungalingan at pagkakait, may isang bagay pa ring sigurado si Alisa, na si Daniel ang tahanan niya. Umuwi na tayo. Siguradong nag-aalala na sina Angelo at Damian sa atin. Teka, saan mo nga pala iniwan ng mga bata? Bahagyang natawa si Daniel. Kay Mang Kanor, huwag kang mag-alala. Madalas ko na talaga silang iwan doon kapag busy sa trabaho. Ang totoo, mag-isa lang din si Mang Kanor sa bahay niya kaya minsan talagang binibisita din siya ng mga bata. Nanatiling tahimik si Alisa, ngunit sa kaloob-looban niya, alam niyang kahit nawalay siya sa kanyang mga anak, hindi pa rin sila tuluyang pinabayaan ng Diyos dahil pinag-cross nito ang landas ni na Angelo at Damian si isang katulad ni Daniel na walang aninlangan silang inampon at pinalaki bilang mabubuting mga bata. Umuwi na tayo, Daniel. Nagugutom na ako. Muling natawa si Daniel. Sa pagkakataong ito, maging si Alisa ay nagawa na ring ngumiti. Alika, dadaan muna tayo sa malapit na lumihan. Hinawakan ni Daniel ang kamay ni Alisa at napangiti naman ang dalaga. Sa pagkakataong ito, wala na siyang alinlangan. Hindi dahil sa kawalan ng pagpipilian, kundi dahil sa wakas, natagpuan niya na ang tahanan na hindi kailanman nawala. Ang pagmamahal ni na Angelo at Damian at ang pagmamahal ni Daniel na hindi kailanman nang iwan sa kanya. Pagkatapos ng gabing yon, nang makauwi ang dalawa sa isla, ay agad na niyakap ni Alisa na mahigpit ang kambal. Sa pagkakataong ito, naglakas loob na si Alisa na sabihin ng totoo kay Daniel at sa kanyang mga anak. At tulad ng inaasahan, lahat sila ay nagulat. Totoo po ba talaga na kayo ang nanay namin? Halos hindi makapagsalita si Alisa sa bigat ng kanyang emosyon. Ramdam niya ang kaba sa kanyang dibdib habang nakatitig sa inosenteng mukha ni Damian. Napatingin siya kay Angelo na tila hinihintay din ang kanyang sagot. Si Daniel naman ay walang reaksyon, ngunit mukhang malalim ding nag-iisip. Lumuhod si Alisa sa harapan ng kambal. Hinawakan niya ang kanilang mga kamay at marahang tumango habang lumuluha. Oo, Damian. Ako ang tunay niyong ina. Nagkatingin na ng kambal. Hindi sigurado kung paano tatanggapin ang revelasyong ito, ngunit inasahan naman iyon ni Alisa. Si Damian ang unang sumagot. Bakit hindi niyo po agad sinabi? Bakit kayo nawala ng matagal? Napakagatlabi naman si Alisa. Pilit pinipigil ang pagsabog ng kanyang damdamin. Hindi ko ginusto ang nangyari noon, mga anak. At pinagsisisihan ko ang lahat ng panahong hindi ko kayo kasama. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang lahat sa inyo ngayon. Dahan-dahang lumapit sa Angelo at niyakap siya. Pero, nandito ka na ngayon, di ba, Mami? Mahina niya sabi. Oo nga po, Mami. Masaya po kami ngayon na may Mami at Daddy na po kami. Yun po mahalaga ngayon.
Pwede pa po tayong gumawa ng mga bagong memories. Tayo po nila, Daddy. Napahagulhol si Alisa at mahigpit ang niyakap ang kambal. I'm sorry, mga anak. Hindi ko na kayo iiwan kailanman. Tahimik na nakamasid si Daniel sa eksenang iyon. May lungkot sa kanyang mga mata, ngunit punong-puno din ng pag-asa. Nang magtama ang tingin nila ni Alessa, pareho silang umiti habang naluluha din si Daniel. Ramdam nila sa pagkakataong iyon na ito na nga ang pag-asang ibinigay sa kanila upang magsimula ng panibagong yugto sa kanilang buhay ng magkasama. Nanatili sila sa isla. Dahil sa kagustuhan ng mga board members ng kumpanya, hindi inaasahan ni Alisa na hindi siya masisibak sa kanyang pwesto. Sa kabila ng lahat, marami pa rin palang naniniwala sa kanyang kakayahan na hindi basta-basta lamang na mapapalitan ng kung sino. Ngunit sa kanilang kumpanya, isa na lamang normal na empleyado sa Alisa at hindi na itinuring ang sarili bilang anak ng kanyang ama. Si Daniel naman ay mas lalong nag-focus sa kanyang trabaho. Hindi mayaman ang binata, ngunit ibinubuhos niya ang lahat para sa kanyang mahal na pamilya at ito ang pinakamahirap na hanapin sa isang lalaki. Madalas, napapaisip si Alisa na worth it ang lahat ng paghihirap niya noon dahil nagkaroon naman siya ng isang Daniel bilang kapalit at nakasama niya rin ang kanyang mga anak. Pagkatapos ng isang taon, ikinasal din sina Alisa at Daniel. 2 taon na lumipas mula nang buuin nilang muli ang kanilang pamilya. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan nila, nanatili silang magkasama na habang tumatagal, mas tumatatag, mas nagiging buo, at mas lalong minamahal ang isa't isa. Sa isang gabing tahimik sa isla, nakaupo si Daniel sa balkonahe ng kanilang maliit ngunit maaliwalas na tahanan. Hawak niya isang maliit na unan, habang marahang ipinapatugtog ang isang lalabay mula sa lumang music box na binili niya noon pa. Mula sa loob ng bahay, lumabas si Alisa, karga ang kanilang bagong silang na sanggol. Isang munting anghel na may malalambot na pisngi at matang katulad ng mga mapupungay na mata ni Daniel. Mukhang gising na naman ang prinsesa natin. Malambing na inabot ni Daniel ang kanilang anak. Napangiti sa Alisa habang pinagmamasdan ng asawang maingat na karga ang kanilang anak. Nakatulog na ang mga kuya niya sa pakikipaglaro sa kanya kanini. Mukhang gusto niya namang makasama ang daddy niya ngayon. Hi baby Aliana, alam mo ba kung gaano ka namin kamahal? Napaluha si Alisa, hindi sa lungkot, kundi sa labis na saya. Noon, inakala niyang nawala ng lahat sa kanya. Pero ngayon, heto siya. May isang lalaking hindi nang iwan. 2 anak na lalaking minahal siya sa kabila ng lahat. At isang munting prinsesa na mas lalong nagbibigay kulay sa kanilang buhay. Hinalik ka ni Daniel si Alisa sa noon nito, habang marahan nilang pinagmamasdan si Eliana na unti-unting pumikit sa dibdib ng kanyang ama. Salamat Alisa, sa lahat ng pinagdaanan natin. Ito ang pinakamagandang biyayang natanggap ko. Ikaw, ang kambal, at si Eliana. Napatitig si Alisa sa kanyang asawa. Sa dami ng gusto niyang ipagpasalamat kay Daniel, wala na siyang nasabi at pinagbasdan niya na lamang ito ng puno ng pagmamahal. Sa gabing yon, sa ilalim ng tahimik na langit ng isla, hindi na nila kailangan pang humiling ng iba. Dahil sa wakas, ang kanilang kwento ay hindi na tungkol sa pagkawala at mga sakit na nakaraan, kundi sa isang pamilya na sa kabila ng lahat ay nanatiling buo. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!